Gusto ko munang simulan sa pagsasabing hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga ang pinagdaanan ko. Palagi ko pa rin tinatanong ang sarili ko kung ano ba talaga nangyari noong gabing iyon. Hanggang ngayon, malabo pa rin ang lahat sa isipan ko. Maraming tanong ang nanatiling walang sagot. Pero siguro, hindi ko na malalaman pa. Nakatira ako sa India, sa West Bengal. Hindi ko na sasabihin kung saan bahagi ng West Bengal dahil ayokong may mga taong mag-imbestiga pa. Hindi rin kasi ito naging malaking balita. Tanging mga kapitbahay lang sa apartment complex ang may alam tungkol dito. Sa West Bengal, ang pagdating ng Taglagas ay pinagdiriwang sa pamamagitan ng isang pista na tinatawag na Durga Puja. 10 araw ito ng kasiyahan, sambahin si Durga, ang diyosa ng lahat ng Diyos sa Hinduismo. Mas kilala siya sa India bilang Maa Durga. Naalala kong sobrang excited namin pamilya. 10 araw ito ng selebrasyon. Walang aral, puro saya. Isang beses lang kasi ito sa buong taon kaya sinusulit namin. Noong ikalawang linggo ng Durga Puja, pakiramdam ng nanay ko ay hindi masyado kaming nagsaya sa mismong complex. Kaya nagsuggest ako na lumabas kami at mamasyal sa iba't ibang pandal. Mga templong gawa sa kawayan kung saan inilalagay ang rebulto ni Durga. Alas 12 ng hating gabi kami umalis. Ganon talaga ang oras kung kailan lumalabas ang mga tao. Hindi na ganoon kasikip kumpara sa umaga. Ayaw rin naming mamiss ang mga activity sa complex. Sumakay kami sa kotse at gumala sa iba't ibang lugar. Mga alas 2 na ng madaling araw nang bumalik kami sa gate ng apartment complex. Gusto ko lang linawin na kapag lampas ng hating gabi, wala nang gwardyang naka-assign sa bawat tower. 3 guard na lang ang natitira at madalas nakaupo lang, tulog o inaantok. Maganda sana ang seguridad sa main entrance, pero pag 10 oras na ng gabi, wala na ring silbi. Pagpasok namin sa gate, tinaboy pa kami ng 2 antok na guard. Bigla, sa gilid ng paningin ko, may nakita akong matandang lalaki. Payat, kakaibang itsura. Ang suot niya ay golden sherwani na parang pang-occasion, puting pantalon at may pulang gamcha, isang manipis na tela na karaniwang pinampupunas ng katawan sa India. Nakasalamin siya, mahabang puting balbas at lalo siyang naging kahinahinala sa paningin ko. Naglalakad siya malapit sa gilid ng kotse namin. Napansin kong nakahawak siya sa kung anong kumikislap sa ilalim ng poste ng ilaw, habang ang kamay niya ay nasa likod. Kinikilibutan ako. Sinabi ko pa sa nanay ko ng pabiro, dapat pa akong mag-alala? Parang may hawak siyang kutsilyo na panggulay. Yung tinutukoy kong pangkutsilyo ay yung kalimitang ginagamit sa mga tindahan ng gulay, yung pumpkin knife. Biglang namutla si mama. Si daddy naman, natawa. At sinaway siya ni mama. Tinanong niya kung saan ko nakita yung lalaki. Pagkaparada ni daddy sa parking lot, buwaba kami ng kotse. At nandun pa rin yung lalaki. Malaya naglalakad sa loob ng complex, sa mga daang nag-uugnay sa bawat tower. Malaki ang apartment complex namin at may mga kalsadang konektado sa bawat gusali. Nakita siya ni mama at matapang siyang sumunod sa kanya. Kami naman, nagtago sa likod ng ibang sasakyan. Nagkintay hanggang luminaw ang paligid para makatakbo pabalik sa apartment. Maya-maya, bumalik na si mama at sinalubong kami sa ground floor. Kinumpirman niya ang hinala ko. Ayaw niyang tumawag ng pulis kasi nga baka nga nagkakamali lang kami. Pwedeng construction worker siya sa malapit na naglilibot lang. Pero may masamang kutob ako. Habang nasa elevator kami paakyat, ikinuwento ni mama ang nakita niya. Yung lalaki, nakatayo sa intersection ng kalsada sa loob ng complex. Kapag kumanang ka roon, pupunta ka sa ibang mga tower. Kapag kumaliwa, nandun ang back gate. Sarado pagkalampas ng alas 10 ng gabi.
at walang security guard. Nakatayo lang ang lalaki roon, parang hindi alam kung saan pupunta. Sinabihan kami ni mama na magmadali bago pa kami makita nito. Pero ang pinakanakatindig balahibo ay ang nangyari kinabukasan. Ikawalong araw ng Durga Puha, may balitang lumabas. Isang babae sa isang tower ang namatay. Mga 40 years old siya, walang sakit o iniinda. Pero nalaman naming pinatay siya habang natutulog sa kama niya. Sunog ang door lock. Hindi na ibinahagi pa ang ibang detalye. Pero ikinumpirma ng anak ng babae ang pinakakatakot na bahagi. Ang ginamit na sandata para patayin siya ay isang pumpkin knife. Ilang taon na rin ang nakalipas bago pa lang akong ina noon at nasa bahay lang ako kasama ang aking unang anak. Ilang linggo pa lang siyang ipinapanganak at dumating na ang oras para magpa-change oil at magpa-rotate ng gulong sa sasakyan ko. Imbis na maghintay sa loob ng dealership ng isang oras, naisip kong ito na ang perfect na pagkakataon para maglakad-lakad sa isang arboretum na hindi rin naman kalayuan. Nakapunta na ako doon ilang beses, pero sa pagkakataong ito, napansin ko ang isang karatula na ang nakasulat ay Patriot Spot. Isa itong sementadong trail na umaabot ng 35 miles sa buong county. Hati-hati ito sa mga segments dahil nahati ito sa mga kalsada at mga neighborhood. Pamilyar ako sa ibang bahagi ng trail at hindi naman ako nakaramdam ng kaba. Madalas pa nga ay nakakagaan ng pakiramdam dahil konektado ka sa kalikasan habang may mga ibang tao na rin ang nag-iensayo. Wala akong pag-aalinlangan na nagdesisyon akong lakarin ang trail papuntang Kilan. Excited ako na tuklasin ang panibagong parte ng trail na to. Sa simula, dinaanan ng trail ang mataas na damuhan hanggang sa unting-unting naging masukal at puro puno ang paligid. Pero hindi ako nabahala. Sanay ako sa ganito sa ibang bahagi ng trail. Habang dinutulak ko ang stroller ng anak ko at tinamnam na mapaligid, napadpad ako sa isang bahagi ng trail na may sangandaan. Sa lahat ng dinaanan ko dati, laging isang tuwid na landas lang. Pero ngayon, may kanan at kaliwa. Ang daan sa kanan ay nasa mataas na bahagi, kaya doon ako dumaan. Pero habang lumalakad, napansin kong paalala ng paalala ang kondisyon ng daan para sa stroller. May mga ugat ng puno na sumisilip mula sa semento at ramdam ko ang hindi komportableng biyahe ng anak ko. Napabagal ako ng gusto, kaya tinignan ko sa mapa kung saan ito papunta. Ayon sa mapa, ang kaliwang bahagi ng sangandaan ay dumadaan sa isang waterway. Kaya nagpa siya akong bumalik at subukan na lang ang kaliwa. Habang umiikot ako pabalik, napansin ko ang isang lalaki na papalapit sa amin. Maayos ang bihis niya, parang pang-office. Mabagal siyang naglalakad. Hawak ang cellphone sa may tenga, pero hindi siya nagsasalita. Habang papalapit siya, tinignan ko siya at tinanguan bilang pagbati. Pero nakatingin lang siya diretso. Walang kahit anong ekspresyon. Bigla akong kinabahan. Sa daming taong nakikita ko sa trail na naka-exercise outfit, bakit siya naka-business casual? Bakit hindi siya nagsasalita kung nasa call siya? At ang isa pa niyang kamay, nakaposisyon sa likod niya. Matigas, parang may tinatago. Nagdesisyon akong bumalik sa kaliwang daan at pinilit kumbinsihin ang sarili ko na guni-guni ko lang. Pagkalipas ng ilang minutong lakad, narinig ko na ang tunog na dumadaloy na tubig. Sabi sa mapa, dapat ay may kita ko na ang waterway at malapit na sa parking lot. Pero wala pa rin. Nagtaka ako. Dapat nandoon na kami. Sinubukan kong buksan ulit ang mapa sa phone. Pero hindi na ito gumagana. Wala akong signal. Ako lang at ang sanggol ko. Nasa gitna ng kakahuyan at may kakaibang lalaking nakita ko kanina. Naisip ko panahon na para bumalik.
Pero sa hindi inaasahang sandali, nakita ko ulit siya. Yung lalaki, nakatayo lang sa daan. Nakatingin pa rin ng diretso. Cellphone pa rin sa tenga, hindi pa rin nagsasalita. At ang kamay niya, nasa likod pa rin. Ramdam ko ang biglang paglamig ng katawan ko. Nanakip ang dibdib ko. At bakit siya naroon? Bakit hindi siya dumaan sa sangandaan? Malapit siya masyado para hindi niya kami makita nung lumiko kami. Ibig sabihin, sumunod siya. Umiiyak na ang katawan ko sa kaba. Kailangan na naming umalis. Habang papalapit kami sa kanya, bigla akong tumakbo. Natural lang, 'di ba? Naka-trail outfit naman ako. Pwede ko nang sabihin talagang bala ko na mag-jogging. Hindi ako minto hanggang makalabas kami sa gubat at bumalik sa mataas na damuhan. Paglingon ko, wala na siya. Nagpatuloy pa ako sa pagtakbo hanggang sa maramdaman kong ligtas na kami. Doon na lang kami naghintay sa dealership hanggang matapos ang sasakyan. Bumalik pa rin ako sa Arboretum pagkatapos nun. Pero hindi ko na muling tinahak ang bahagi ng trail na iyon. Siguro, ordinaryong lalaki lang siya. Siguro, wala naman talagang mangyayari. Pero para sa akin, mas pipiliin ko tumakbo ng hindi inaasahang kaysa baliwalain ang kutob ko at malaman sa huli na mali ako. Nangyari ito noong bandang taglagas ng 2020, mga huling linggo ng Oktubre. Isang gabi, nagkayaan kaming apat na magkaibigan. Sila Nate, Charlie, Jordan at ako na magkita sa isang park malapit lang sa loob ng subdivision nila Jordan. Gabi na, mga bandang alas 12 ng gabi. At ang plano namin, isa na namang walang kapagurang hotbox session sa loob ng kotse. Senior year na namin noon sa high school. At dahil sa pandemya at gulo sa politika, gaya ng karamihan, halos hindi na kami makalabas sa bahay. Lahat ng klase ay online at karamihan sa mga lugar ay sarado. Kaya para may magawa, napadalas na lang ang pag-iossi namin. Simula po ng Agosto, palagi na kami nag-hotbox. Ngayon ay tumigil na ako sa paninigarilyo dahil sa ibang dahilan. Pero balikan na natin ang kwento. Mga isang oras matapos ang session, napagdesisyonan namin mag-drive muna palibot-libot sa bayan. Si Jordan ang magmamaneho. Si Nate naman sa passenger seat. At kami naman ni Charlie sa likod. Mga 20 minutes na kami naglalakbay. At dahil mga lasing at bangag pa kami, napagtripan namin magpatugtog ng Dead Space ambient music habang binabagtas ang daan palabas ng residential area at papunta sa madilim at liblib na bahagi ng bayan. Para lang maidiya ka kung ano itsura ng dinadaanan namin, yung typical na semi-rural suburb na parang gitna ng kawalan. Kung nakatira ka sa probinsya, alam mo yung sinasabi ko. Sobrang dilim, walang masyadong bahay, at puro bakanteng lote. Habang nagpapatugtog ng creepy ambient music at papalapit na sa isang mahinang ilaw na intersection, unti-unti akong kinikilabutan. Habang tumatawid kami sa intersection, napatingin ako sa kaliwa at minakita akong figura na unting-unting lumilitaw mula sa kadiliman. Ang tumapat siya sa ilalim ng streetlights. Nakita kong isa pala itong babae. May pigtails, nakaklase na suot, parang may tan blouse at high heels pa. Bigla akong natauhan. Lahat ng instinct kong nagsabing mali ito. Sinong matinong tao ang naglalakad sa gitna ng ganitong kadilim na lugar? Mag-isa at nakaayos pa ng ganito. Pasado alauna ng madaling araw. Sa loob lang ng ilang segundo, nagsimula nang lumapit yung babae sa kotse namin. Kinabahan na ako at sinabi agad kay Jordan, "May babaeng papalapit. Paandarin mo na tong kotse." Doon din napansin ni Nate ang isa pang figura sa likuran ng kotse. Nakaitim lahat. Mga 10 talapakan lang mula sa kanan namin. Dahan-dahang lumalapit.
Doon na talaga kami kinabahan. Si Charlie, napansin na rin ang nangyayari. Halos tumakbo na papunta sa amin ng babae habang sumisigaw ng, "Please stop! Help me!" At si Charlie, halos paluin na sa balikat si Jordan. Sigaw na sigaw, "Jordan! Andar na! Bilis!" Medyo lutang pa si Jordan, kaya naguluhan siya saglit. Pero nang makita niyang ilang hakbang na lang yung babae at yung lalaki mula sa likod namin, sumigaw siya ng, "Oh my God!" At todo apak sa gas. Lumiko kami pa kanan, palayo sa pinanggalingan ng dalawang tao. Tumahimik kami sa loob ng kotse. Pare-pareho kaming sobrang gulat at gulo ang isipan sa nangyari. Pero dahil lasing pa rin at bangag, nagtawanan pa rin kami sa loob ng kotse. Hanggang ngayon, iniisip pa rin namin kung anong dahilan at hinahabol kami ng babae at kung ano talagang balak ng lalaki na nakaitim sa likod. Walang nakakasagot at nananatiling isang misteryo. Minsan, natatalo pa rin ako ng curiosity ko. Gusto ko pa rin malaman kung anong sana pwede mangyari sa amin kung hindi kami tumakbo ng gabing iyon. Kaya kung may hula ka o teorya ka, i-comment mo na lang sa ibaba.